initially 5 billion, hindi pa natuwa. Sa 5 billion, nakulangan pa. Ginawa pong 6.3 billion, pare ko. Sa susunod, magugulat ka kung sino yan. Surigao del Sur, 1st District Representative, Momo, Romeo Momo, 2 billion na, sir. Ang inyo pong budget dyan, 2.7. Ang laki na eh. Hindi pa kayo natuwa. Ginawa nyo pang 3.2 billion. Oo. Nagdakot pa. Aba, si Jay Kunghun. Ba? Jeff Kunghun, ano? Zambales 1st District, 1.8 billion. Nag-request pa po siya ng dagdag, naging 2.1 billion. Grabe, no? Ito po yung yung mister ni kung di ako nagkakamali. Na hindi na sila. Di sila pa rin, Sila ni pa? Aiko. Akala ko na gano'n na. Hindi. Kaya po, meron isang korte doon sa Moscow, yung chief prosecutor ng ICC, si Karim Khan at 8 iba pang ICC official ay ipinapa-aresto po, ipinapakulong Yan. ng Russian court. Ito po ay bilang tugon sa arrest warrant na inilabas nila laban kay Russian President Vladimir Putin tungkol sa digmaan sa Ukraine. Sabi nga nila, ICC, anong kapangyarihan niyo sa Russia, di ba? Yan, oo. Bakit niyo papares yung presidente namin? Kayo naman ang arestuhin namin. Ayan, no? Nagkaroon ng counter na warrant of arrest. Naglabas sila ng bukod na warrant of arrest labas sa mga hukom ng ICC. Ayon sa Moscow City Court, unlawfully prosecuted umano ni Khan ang mga Russian citizen at patently unlawful arrest warrant ang ipinag-uutos na ito ng ICC. Dahil hindi naman miyembro ng ICC ang Russia at wala ni isa man sa mga akusado ang humarap sa korte. Bakit may arrest warrant? Ayun. Oo. Ano kaya epekto doon, no? Ano kaya epekto doon sa mga judges? Pag nakita nila. Sabi nga, wala naman kayong plano pumunta ng Russia. Bagay yung The Hague ba ay Netherlands? Netherlands, oo. Ano ba ganon layo? Kasi di ba minsan may mga taga-Russia na nagpupuntahan dyan eh. Parang by land lang ata yan eh. Kaya yan. Kaya yan. Lalo na kung nakamotor. Naka-big bikes lang, ano? Pwede. Di ba? Sigurado lang nila din yan. Kung kaya nyo maglabas ng warrant, kaya din namin. Di ba? Sino ba mas makapangyarihan pa ba kayo sa amin? Kayo ba ang sumasakop sa aming bansa? Hindi naman eh. Hindi naman namin kayo kinikilala eh. Yan ang gustong sabihin dito ng Russia, Jen. Ayun. Mukhang nagre-retaliate nga ngayon, no? Oo. Kasi meron din silang warrant of arrest kay Benjamin Netanyahu. Oo. Kay Trump ba? Meron na. Wala naman. Ang problema yung pinapalabas na nila ng warrant of arrest, mga hindi naman nila kasapi eh. Yes. Di ba? At hindi lang yun, Jen. Yung mismong si Trump, may babala na rin sa ICC. Oo. May babala na rin sa ICC. Ang nung nakaraan, ang ginawa niya, pinatigil niya ata yung mga aid. Kung meron mga foreign aid galing sa Amerika, na pinapadala dyan sa ICC na yan. Halimbawa, may isang negosyo na nakita niyang nagpapadala ng tulong sa ICC. Yung negosyo na yun, ang winawarningan niya. wawarningan niya. Huwag na kayo magpadala. At ngayon ay may dagdag pang sanctions na pinaplano si Donald Trump. Ayun. Kung hindi nila ititigil, yung pagpapa-aresto dun sa mga kaalyado niya. Kaalyado, yung Israel, tsaka nga yung Russia. Ayun. Sabay, hindi naman nila kaalyado ang Russia, pero gano'n na lumalabas eh. Totoo. Diba? Tsaka mga kaibigan ni Digong yan eh. My friend Putin at tsaka my friend Donald Trump. Diba? Delikado sila dyan. Kung anong magiging tugon dito ng ICC, Jen. Lalo na't, yun nga, nakakulong doon ngayon ang dating Pangulong Duterte. Paano kung makipag-ugnayan din kayo sa Interpol yung Russian police, ano? Ipina-arresto din sa Dahig, halimbawa. May sarili silang grupo dyan eh. Hindi, kasi dito sa atin, di ba, sabi nila, nakipag-coordinate lang sila sa Interpol. Oo. Di ba? Nahuli si Digong.
Hindi, yung Russia dyan, kung gusto ko lang dalhin, kahit sa... Nakita mo di ba yung Interpol na nag-escort kay Digong hanggang sa Dahig? Oo. Ngayon na LTO chief na eh. Ganun ba? Nabigyan ng reward yun eh. Ganun ba? Di ba? Yun eh, si Marcos Lacanilaw yun eh. Ganun ba? Oo, yun nga, yung Interpol counterpart na dito noon So, eh. nagdala pala kay Oo. Digong sa Dahig ay si Marcos. Marcos. Delikado talaga. Marcos talaga. Pwede itanggil eh. Oo, Lacanilaw nga ng apelyido. Lacanilaw. O yun. Kaya pala. Pumarap sa Senado yan, doon nag-isa yan. No, ha? Pero ganun po ang nangyari dito sa ating bansa. Tignan natin kung ano ang magiging epekto nito sa mga judges ng ICI. Ay baka mangyari dyan. Ng ICC pala, oh. Baka mangyari dyan ay parang nangyari yun dyan sa BICAM. Na? Alam mo bang na latest sa BICAM? Di ba, minamadali nila yung budget eh. Yes, yes. Oh, kasi Anong petsa na ba ngayon? 15 na ngayon, Nelson. 15 na. Nagmamadali sila kasi susweldo pa rin daw ata eh. Yung mga senador eh. Naku, ang problema, hindi sila pwedeng magmadali. Ayun ang sinasabi ko. Kumbaga sa dama, Oo. kumbaga sa chess, stalemate eh. Walang gumagalaw. Walang pwedeng tumira. Hindi makatira pareho. Nako. Oo, nalock yung mga pyesa. Nako po. Disgrasya. Hindi ho kasi nagkasundo yung mga senador at congressman nung ang tinatalakay na nila ay yung pagkakaiba, yung difference ng budget ng DPWH sa version ng Senado at sa version ng Kamara. Ha? Kasi ito na nga yung sinasabi natin nung Friday dyan eh. Ang Opo. laki ho nung mukhang dyan ho ninyo, nung guest natin nung Friday si Senator Amy. Oo. At si Sen Dante Marcoleta, mukhang doon ho kayo magkakaproblema. 45 billion pesos ang diferensya budget ng Senado at Kamara sa DPWH. Anong nangyari? Aba, para daw ma-break yung tie, yung hindi pagkakasundo, ayan, pinatawag ko si DPWH Secretary Vince Dizon. Ayaw ko yan sa bagay niya, kung wala silang nalabag na rules dyan, ano? Kasi first time ko sa pagsubaybay natin dyan, ngayon na sila ulit nagpatawag ng cabinet secretary. Para tanungin, di ba? Para tanungin. Kasi dumaan sila sa budget deliberation eh. Tapos na eh. Tapos nag-sponsor na sila. Abay, bantakin mo, kahapon nanonood ako, bigla nila pinatawag si Vince Dizon at muli ay ipinagtatanggol ng Secretary Vince yung budget ng DPWH. Oo. Nag-isa na naman siya eh. Kaya naman kasi nabawasan ng 45 billion ang budget dahil binawasan nila yung yung presyo ng mga materyales. Yan, Yung tama. projected price, nagkaroon ng across-the-board reduction. So, nung tinotal, lahat ng project, hindi naman tinanggalan ng project eh. Oo. Binawasan lang yung costing. Ayun. Material costing. Umabot ng 45 billion. Pero bakit daw nila pinababalik yung 45 billion na nabawas na yun? Dahil sabi niya na wag muna nating ipatupad ng across the board yung lahatan dahil baka hindi umusad ang mga project, maapektuhan ng ekonomiya natin. Ayun. Oo. Hindi, pero ang pinupunto naman ata ng mga senador, parang insertions daw yan ng mga district congressman eh. Na yung 45 billion na yan ay request daw ata ng mga district representatives. Ayun pa yung isa. Nason, Yun pa oo. yung isa. Oho. Kaya parang hirap na magdepensa si Secretary Vince Dizon sa pangyayaring ito eh. Dahil nga doon, magkaiba ng ng paliwanag eh. Isa, dahil lang sa presyo. Isa, hindi lang presyo yan. May mga dagdag pa dyan. Kaya napakalaki, 45 billion ang diferensya. Kaya nga huga, hindi ho sila nagkasundo. So, yun ang nahuling issue na hindi na natuloy. Ay, hindi ba sila nagbukas kanina? Kasi kahapon Hindi. nila pinag-uusapan yan eh. Oo. Tumigil sila ng Nako. BICAM. Sana kung tumigil man, walang nagkakabulungan sa maliliit na kwarto dyan. Kasi, di ba dati, binabanggit meron daw, kapag hindi nagkasundo dyan sa harapan, nagpupunta sa maliliit na kwarto, nagkakaroon ng small committee. Nagbubulungan daw yung dalawang chairman. Yes. Hindi naman nata nangyayari ngayon dyan, ano? Hindi natin alam. Hindi naman natin nakikita yung mga kwarto eh. Di ba? Ano? Kung yan ay stalemate, hindi po pwedeng
walang mangyari dyan, Nelson. Hindi pwede hindi umusan Hindi dyan. pa pwede nga. Oho. So, paano kaya, no? Yan ang malaking katanungan dyan. Kung anong gagawin nila ngayon. Oho. Kasi ayaw pumayag ang Senado na ibalik yung 45 billion. Yes. Yun namang Kamara ay pinupush nila maibalik. Oo. Maibalik. Kasi ang maapektuhan daw dyan ay ang mga Constituents nila. constituents nila sa distrito. Kasi may mga project ka sa distrito eh. Oho. At mukhang yung mga project na mukhang naipangako na nila. Yes. Paano ito ngayon, ano? Akala ko ba, sabi nila wala na mga insertions. Wala na yung mga, bagay, sabi nila. Kasi yung insertions naman, una best, hindi naman talaga illegal, ano? Kundi yan yung amendments. Oh. So wala, nga tayo ngayon. Nga Kung ang tayo. pag-uusapan ay ating pambansang budget. Kasi naipit ko ako naman sa kanila, Jen. Aha. Take natin mo muna yung DPWH budget. Isang tabi na muna natin. Lipat na tayo sa iba. Lipat muna tayo sa iba. Huli na lang natin yan Huli hanggang natin, di matapos. hanggang di natin natatapos, di ba? Oo nga, Let's pwede. go on muna sa ibang agenda. Kaysa naman sa walang mangyari. Halimbawa, natapos na natin lahat. Oo. Okay na. Balikan na lang natin yung hindi pa natin napagkasunduan. Kumbaga sa tanungan niyan, pass mo na, pass. Pass. Pass mo na. Pass, oo. Oo, wala makasagot eh. Yun. Balikan na lang sa bandang dulo siguro. Oo. Talagang controversial ang budget ng DPWH. Ano? Talagang lagayan ng ano yan eh. Mga pagawaing bayan. Hindi mo rin naman masisi ang mga mababatas natin, Nelson. Ito, alam mo, napag-isip-isip natin, dapat talaga ito mabago na rin ang mindset ng taong bayan eh. Alam mo kung bakit? Itong ating mga, ang inihalal natin pong congressman, lower house, upper house, ay taga-akda ng batas. Di ba? Kung bakit ba naman tayo ay nasanay na kahit congressman, dapat nakikitaan natin ang kanilang mga proyekto sa mga probinsya na kanilang nire-represent. At saka hindi lang inaasahan eh. Oo. 'Di ba? Ine-expect natin Ine-expect na nila, oo. Hindi lang 'yon. Halimbawa, merong patay, 'di ba? Oo. Merong hihingi ng donasyon. Yan, may kinasal. Oo. Dapat meron man lang Lahat. nandun. May Lahat eh. ililibing. Yan. Lahat na lang hihingi mo ng tulong dun sa mambabatas, Oo. 'di ba? Sabi nga nila, kapag ang isang mababatas daw sa kanilang lugar sa distrito, niwalang na ipatay yung waiting shed. Oo. Sa darating na The moment of truth, and he makes it! On-time delivery guarantee on Shopee. Take your membership to the next level. nagaganon tayo, no? Ganun kasi ang naging kalakaran. Naging kalakaran ng... Oo, at saka nailulusot nila eh. Oho. Katulad ngayon, Jen, sino ang speaker natin? Speaker Boji, Faustino Boji D. Sa isang pagsusuri, lumilitaw na siyang may pinakamalaking budget insertion Ba? sa DPWH. Itong 2026? Oo. 1.1 billion. Ba, jackpot. Oo. Baka naman di niya alam yan. Baka naman ipinasok lang yan. Nelson. Isabela 6 District ito, Jen. Oho. 2.68 billion pesos nadagdag sa distrito niya. Nako. Ang dami pala, oh. Nadagdagan nga yung mga... Insertion. Ano yan na? Yung unang bahagdan, region. Oo. Legislative district. Oo. District representative. Yes. Tapos DPW's proposed budget. Ano ibig sabihin nun? Yan yung budget niya dyan sa distrito na yan. Ayun, kasi katadison yun. Itong House proposed DPW's budget. Yung version ng House. So from, halimbawa, yung kay Boji D, from 1.1, naging 3.7 Jen. Nako. Billion. So, ang naging insertions daw sa kabuuan, 2.6, 2.68. nako. Ibig sabihin, ang pinopose lang ni Secretary Dizon, 1.1. Billion. Pagdating sa House, naging 3.7. Ay, sinasabi nilang insertion. Kasi hindi naman yun ang pinopropose ng department. O hindi yung galing doon sa mismong NEP. Dinagdagan. Oo. Pati pala si Chairperson Micaela Swansing, Oo. ang chairperson ng Appropriations Committee, ay meron din pong insertions. Ano na yan, Jen? Ha? Yan parang rank na yan mula sa pinakamataas. Ang sumunod
ay yung APRO chairperson, di ba, si Sonsing? Oo, si Ayan, Micaela. Oo, ang idinagdag niya sa budget ng DPWH, 1.7. Mas malaki pa ang idinagdag kaysa sa original. Ang original, 1.6 lang eh. Eh, baka naman napakalaki ng mga proyekto niya doon sa kanyang ano. Itong pinapakita nating graph na ito, APCIJ ito. Oo. Base sa kanilang nakuhang listahan. At yung kanyang nanay ng APRO, Swansing din. Swansing, yes, Talaga yes, naman, Sultan Kudarat. Kung di Orga Kamayan, baka nanay niya po ito eh. Ayun nga, Sultan Kudarat, oh. Sultan Kudarat. Kasi dati ang sa distrito nitong si Micaela, tatay niya yan eh. Diyan niya ako nagtataka eh, mag-asawa, magkahiwalay eh. Yung isa na nasa Yung tatay no, sa Bisiha. Bisiha, yung mananay, nandun sa Sultan Kudarat. Tingnan mo rin, no? 2.3 naging 3.8. 1.5 ang Insertion niya. Insertion. Oh, Billion po yan, ha? Christopher Gonzales, Region 8 ito. O Eastern Samar. Oh, ito 877. Pero meron pa rin ano pa rin Almost 1 billion pa rin. Uy, totoo ba ito? O, si Kong Toby. Toby Kong Chanco. Toby. Oh. Ang pinropose na sa nabotas, sapagkat napakalit lang naman ang nabotas, Alit lang. 362 million. Magkano dinagdag niya? 1 billion, 1.1 billion, pare ko. Nako. Saan pa ilalagay ni Kong Toby yung proyekto sa nabotas? Ano yan? Pagpapatayo ng ano, yung malaking, ang taga dito? Hindi, ano yan? Bulungan? Yung nasisira kasi yung ano dyan lagi. Oo nga pala, yung dike, no? Yung dike. Siguro nga. Yung seawall, di ba? Di ba, pero teka lang, di ba tinututulan ni Kong Toby rin yung mga insertions na yan? mga ganyan? Hindi. Di ba sa tutol dyan? Hindi ako tutol dyan. Ganun ba? Sa Pero pa- nga meron ako. Di ba? Di pala tutol, sorry, Ano sorry. ito? Tinututulan ko yung sarili ko? Sa Pangasinan, 6th District. Premisias, Agabas, Marilin. Oo. Naku, 1.7 pare ko. Yes. So naging, dinagdagan niya, kanyang insertion, naging 740 million. Yung kanyang dagdag. Oo. Davao del Norte 1st District. Uy, Di Carlo. Oo. From Aba. 4.8 naging 5.5. Pero laki nung kanya, initial pa lang 4 billion, mahigit. Hindi, yan Almost yung, 5 billion. Yan yung DPWH. Kaya nga, ibig ko sabihin, ano bang mga pagawa nyo sa kanila, Nung no? dinagdag na niya, naging 5 billion Naging 5 billion pa. Kalahating milyon. So meron siyang insertion na almost 7 million. Oo, 700. Oh, 700 million. Oh, dinagdag niya. Sa Region 11, Zamora Maria Carmen. Bakit yan pala, initially 5 billion, hindi pa natuwa. Sa 5 billion, nakulangan pa. Ginawa pong 6.3 billion, pare ko. Sa susunod, magugulat ka kung sino yan. Surigao del Sur 1st District Representative Momo Romeo Momo 2 billion na sir ang inyo pong budget dyan, 2.7. Ang laki na eh. Hindi pa kayo natuwa, ginawa nyo pang 3.2 billion. Oo. Nagdagdag pa po kayo ng 470 million. Paano nyo ubusin sa loob ng isang taon na proyekto yan? Kung Momo, ngayon pala nakasama sa doon sa kasuhan ng plunder ba yun? Oo, kinasuhan siya. Sarili, mag-isa siya. Ganon. Tapos nag-resign ata siya na miyembro ng House Contingent. Oo, ng BICAM. Sa Ng BICAM, yes. Pero hindi daw siya magre-resign sa Congressman. sa committee. Committee siya ng DP ng di ba? Public Works. Public Works, Siya ang chairman ng House Committee on Public Works. Ba talaga naman? Yan ang kanyang expertise kasi. Expert. Sana sir, yung pagiging expert ninyo dyan, ginawa nyo na sa mabuting kaparaanan, ano? Ang kaso, ang ginawa nyo po para sa atay sa expert nyo sa mga proyekto. Anyway, ito, Guimaras. Si JC Rahman Naba, nako, 621, ginawa po niyang 1.0646 billion. Alit-lit lang naman ang Guimaras. Ano ba ang gusto niyong proyekto dyan, no ha? Lalo siguro patamisin yung mangga, no? Ang mangga ng Guimaras. Ako ito pa. Aba! Si Jay Kunghun. Ba? Jeff Kunghun, ano? Zambales 1st District, 1.8 billion. Nag-request pa po siya ng dagdag, naging 2.1 billion. Grabe, ano? Ito po yung yung mister ni, kung di ako nagkakamali. Na hindi na sila. Di sila pa rin, Sila ni pa rin? Aiko. Ala ko na gano'n na. Hindi. Nag-statement Lalo na. silang
lalo silang Ganun ba? nagiging... Yes. Totoo ka? Oo. Hindi, sige, i-research ko ha. Kasi nabasa ko na yan eh. Hindi, close sila eh. Kasi nung interview pa nga ni Aiko si Senador Marcoleta, ang nag-request pa nga sa kanya si Jay eh. Pinadaan kay Jay Kong Hun eh. Ganun ba? O baka naman iba yung Jefferson. Baka nga. Baka nga iba yung Jefferson sa ano. 'Di ba? Sino ba? Kasi tatay ata isa eh. Yung isa anak. Ay, baka nagkakamali tayo. Baka magkamali tayo ng pangalan. Ipakita mo pa direct. Sino next? Yung kay pagkatapos si Kong Hun. After Kong Hun ay Hindi, Jefferson to. Si Jay ang kay Aiko. Ayun. So yun ang anak pala. Hindi ito. Yung Jefferson, ito ata yung tatay eh. Ayun. Isabela na naman. Go, Ed Christopher. 1.8 billion, pare ko. Tama, sabi ko na eh. Ended their nearly 8-year relationship in late 2025. Bago lang. Hindi mo ako basta ganyan. Ayan ang binasabi ko. Ngayon, totoo. Nag-ano na, part ways na. Tinapos na ang eleksyon? Yes. Oo. Mutual daw yan, yung kanilang, na yan. Kaya pala nung isang araw pa na yung miss call sa akin ni Aiko. Hindi ko naman nasagot kasi kako, baka mamaya magkasamaan pa kami ng loob ni Jay. Kasi taga-Sambales siya. So, ayan naman naman, taga-Sambales tayong dalawa eh. Oo. Pero sige, pagkatapos na pa yan sa programa, Aiko, tatago. Makamusta man lang natin, Buti ito, mga congressman dyan, may insertion. Oo. Mamaya, hindi naman congressman, bilyon-bilyon ang nakuha. Ganon? Oo. 7.1 billion pesos. Ayun. Matindi. Sino yung yung last? Baka sabihin, Jen, yun pinutol lang. nyo. Tapusin Inedit natin. yung dalawa. Yung may natitira pa. Isabela, Go Christopher, no? Isabela na naman eh. Oho. Oo. Bataan. Nako. Oo. Si Kong Roman Antonino. So, paano ito ngayon? Kung may insertions pa rin, Nason? Bagay, again, naninindigan tayo, Nason, na wala namang masama talaga sa insertions sapagkat yan po ay amendments. Pero, Oo. tingnan natin yung project dyan. Yan. Oo. Baka sabihin na sa atin, Jen, yan ho naman patutunayan namin sa inyo na yung proyekto na yan ay ito talaga naman totoo. At paano nakalusot? Oho. Di ba sa... Mukhang... Di ba, ibig sabihin pinayagan eh. O, yun na nga, yun na nga. De, mukhang yan ang pinagtalutan nung nakaraan eh. Kaya hindi sila magkasundo-sundo. Di ba sabi nga nung... sino ba yung congressman na hinahanap namin yung proyekto namin eh. Bakit wala eh? Nawala. Oo. Ibabalik namin sa sa national government. Pero nakalipas sa isang araw, hindi na pala ibabalik, okay na. Ay,